Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni News PH. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Pasensya na, Grace po Matagal ka nang gigil dito sa... Ikaw ang ano, di ba? Sa bagay siya yung ano, no? Ano ba papel ni Grace? Committee niya yan, di ba? Transportation. Alam ng ano, no? Alam ng mga contractor yung ano, no? Okay. Matagal ka nang gigil dyan. Pakinggan muna natin tong katwiran ng dalawa, no? Si Senator Grace po at si Chis. Ikaw na naman, Chis. O dyan. Paano yan? Paano yung involved mo, Chis, Ngayon lately, involved ka sa mga issues, Okay. Sa lahat ng di pa nakasubscribe dito kay News PH guys, mag-subscribe na po tayo. Ang maganda, medyo maganda-ganda yung balita rito guys. Ito po. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. Tiwala ang dalawang mambabatas. Balita po to ng SMNI, na magiging mas maayos ang operasyon ng NAIA kung isa sa ilalim to sa pangangalaga ng pribadong kumpanya. Privatization talaga na NAIA ang gusto nila, no? Hindi po simpleng ano lang. Talagang privatization. Okay, tuloy natin. Sinabi ni Senator Grace po, chairperson ng Senate Public Service Committee, na ang pagsasapribado ng NAIA ay matagal nang dapat ginawa. Hindi, no? Kasalanan pa natin, hindi privatize yung NAIA, no? We could have averted the glitches that mess up the flight schedule and inconvenience thousands of travelers had the modernization of the airport air traffic control and operations been undertaken years ago. Yan. Ipinunto ng senadora na naiwasan daw ang pagkantala sa libu-libong pasahero noong Enero 1, 2023 kung modernisado lamang ang air traffic control operations nito. Okay. So, ang pinoproblema ninyo nung Enero, hindi modernize? Ganun po ba? Hindi po modernize yung air traffic system? Air traffic system pala problema nyo Bakit ngayon ipaprivatize nyo yung buong NAIA? Ayon sa sa naririnig Mukhang nakakatawa nga talaga naman yun guys. namin sa inyo, magkaibay air traffic, magkaibay NAIA, di po ba? Bakit po nyo ipaprivatize yung NAIA kung ang problema nyo air traffic system? No? Bakit nyo ngayon poproblemahin yung anong koneksyon ng NAIA sa air traffic system natin? Eh di yun ang problemahin nyo, paano i-modernize? Ang solusyon nyo po kasi hindi tumutugma. Diba? Ang solusyon ninyo sa problema natin, hindi tugma sa problema. Sinabi mo, ang linaw, modernization ng air traffic control system. Eh di yun, i-modernize natin. Anong koneksyon ng privatization dun? Ano naman ang sinabi ni Kiss? Para tayo pinuri ni po ang maganda pagbabago sa Mactan, etc. etc. Okay, magkaiba po yung Mactan. Konti lang po yung sa Mactan. Iba po yung Mactan kaysa sa NAIA, no? Ang NAIA po ay grabe ang dami diyan. Hindi po niyo pwedeng iano sa Mactan. Ito naman po ang napakahusay na sinabi ni Chis Escudero. The private sector, I believe, is by far more efficient than government. Grabe, no? The private sector by far, I believe, is more efficient than government. Eh di i-privatize nyo na yung Senado. Mas magaling pala yung mga private na tao kaysa sa mga taga-gobyerno. Mag-assign na kayo ng mga private na tao sa Senado para hindi na namin naririnig itong walang katapos ng privatization. Alam po ninyo, no? Hindi ko po balak ikumpara yung nagdaan. Kasi pareho kong sinusuportahan ko si Pangulong Duterte. Sinusuportahan ko si Pangulong Marcos. Pero masama po ang mga tabas ng pananalita nyo. Nung po bang 6 na taon ni Pangulong Duterte, nagka-problema tayo dyan sa sinasabi niyong air traffic system? Hindi ba nung pumutok yan, galit na galit kayo lahat at sinabi niyo na heads must roll? Ngayon kami magtatanong, asan yung heads must roll? Wala. Kaya nanatili yung problema. Bakit? Ano ang problema? Ano ang solusyon nyo sa problema? Privatization. Baka yun din ang gusto, baka magkatugma kayo. Yung nagbibigay ng problema na sinasabi nyong heads must roll, no? Baka yun din ang gusto. Privatization din. Kaya, nagbibigay siya ng problema. Eh dahil hindi nyo heads must roll, wala yung heads must roll nyo,
tuloy-tuloy po ang problema. Baka po hindi privatization yung solusyon. Baka po mas magandang solusyon yung una nyo sinabi na heads must roll. Hindi kaya kung trinay nyo naman yung heads must roll, gumanda kaya yung serbisyo? Malamang. Kasi tatanggalin nyo si Bautista di ba? Hindi, pare-pareho kayo ni Bautista. Yung head ng transportation sa Senado, yun din na sinasabi, privatization din. Si Bautista, privatization din. Sumausaw pa si Chis, privatization. Mas magaling daw yung private kaysa sa gobyerno. Pare-pareho kayo na sinasabi. Asan yung lulutasin nyo ron? Dalan-dala na kami sa privatization. Sinabi nyo yan nung ipaprivatize nyo yung mga pag-aari natin. Ipaalala ko lang sa inyo hindi po tayo ngayon lang magpa-privatize. May mga na-privatize na po tayo. Iisa-isahin po natin. Privatize po natin PLDT. Private na po ngayon. Na-privatize natin MWSS. Meron na po tayo ngayong Maynilad at saka Manila Waters. Meralco, privatize po natin. NGCP, National Grid Corporation, sinalang nyo rin sa Senado. Privatize yun. Itong mga binabanggit ko, wala po ba silang problema? Senator Chis, ang ganda ba ng ang ganda ba ng PLDT? Ang pagkakatanda ko, Senator Chis, para sa iyong kaalaman, isa tayo sa pinakamahal na internet. Pero isa tayo sa pinakamabagal na internet sa pangunguna ng PLDT at ng mga private. Wala pong public na internet Private po yan lahat Bakit tayo pinakamura? Ay pinakamahal. Isa sa pinakamahal at isa sa pinakamabagal na internet. Magaling ba ang private magpatakbo? Gumanda ba ang Meralco? Gumanda ba ang mga magtutubig? Anong private? Kamakailan lang, kayo mismo sa Senado ang nakadiskubre. Pinupunan ninyo yung NGCP, National Grid Corporation, na inuuna nila yung kita ng mga may-ari ng pre-privatize ninyo kaysa sa serbisyo. Maganda ba ang privatization? O ngayon, ipa-privatize nyo yan. Gigil na gigil kayo sa privatization na naiya. Pag pumalpak yan, National Steel Corporation, nakita ko, ang lalaki ng ron. Sarado na ngayon ang National Steel Corporation. Dati may gumagawa pa tayo ng mga bakal, sarili natin. Ngayon, wala na. Pre-privatize Panahon nato ni Kwan yun, napula kayo yun. Yung tayo mismo yung gumagawa ng sarili natin bakal, guys. Tapos, kumukuha sa atin yung mga taga-ibang bansa. Panahon ni Apula kayo yun. Tayo mismo gumagawa ng bakal. Sarado na ngayon. Ganda ba ng privatization? Magbigay muna kayo, ng halimbawa ng pre-privatize natin na gumanda yung takbo dahil na privatize natin. Dapat ganoon talaga, dapat yun. Dapat magbigay muna sila ng sample na yung privatize na yan, sasabi nila. Pero kung wala din naman sila may pakita, di useless lang din. Natural, mamumuhunan niya mga yan, ang una nilang iisipin, paano namin babawiin yung pinumuhunan namin dito. Balak nyo pa pati yung mga kumikita. Alam nyo, kumikita yung kumikita yung naiya Kumikita po yan naiya. Kung hindi po kumikita yan, tanggalin yung mga namamahala dyan. Hindi po yung ipaprivatize nyo. Kung palpak po yan, ibig nyo sabihin, pagpalpak ang DepEd, halimbawa, i-privatize natin ang DepEd. Pagpalpak ang DOH, i-privatize natin ang DOH. Bakit na naiya? Kumikita naman. Puro private Bakit na lahat. gusto nyo i-privatize? Bakit ayaw nyo i-privatize yung mga lugi? Yung mga kumpanyang hindi kumikita. Walang bibili. Hindi ko po maintindihan Pasensya na kayo. Mamam na lang tayo. Mamam po tayo, mamam. At saka kung sino po yung namamahala sa transpo. Kung sino po dapat namahala dyan sa parang ang solusyon, eto po, nag-brown out na naman. Naulitan pa kayo ng brown out. Nakakatawa, Kasi po, gusto namin talagang isulong yung privatization. Alam nyo, masama pong... Ang pangit pang isipin na maiya nagkakaroon ng brown out. Parang ewan Ano yan? Nadala na po kami sa mga... Paano kaya pag isipin nyo guys pag lalanding yung aeroplano biglang mag-brown out, ano kaya mangyayari?
privatization. Wala po tayong nakita. Pinakikita lang natin yung mga taong Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.